naman ng militar na malapit nang matapos ang kanilang clearing operations laban sa puwersa ng MNLF Miswari faction sa Zamboanga City. Ang Day 15 ng bakbakan sa report ng saksing si Rafi Tima. Makailang beses nagpaikot-ikot at nagpakawala ng rocket kanina ang dalawang MG-520 attack helicopter ng militar. Ang target, mga rebelding namataan sa Bakawan sa Barangay Mariki dito sa Zamboanga City. Pati ang mga barko ng Philippine Navy tumutulong din sa pagpapaputok. Sa Barangay Santa Barbara, maya't-maya ang paglabas-masok ng ambulansya ng militar. Pero ayon sa AFP, malapit na raw nilang matapos ang clearing operations na pinababagal lang ng panay na pag-atake sa kanilang puwersa ng mga sniper ng MNLF. There are no indications na nasusuko sila. Konti na lang ang putok nila for the past few days. Sa Luce Street nga ng Barangay Santa Catalina, halos 10 bahay raw ang pinagkukutaan pa ng MNLF. Si Captain Dranred Lansang nga, tinamaan ng sniper sa hita. The moment sir na nabundel ako sir, nagpaalam ako sa kanila sir, sabi ko kain yan at babalik ako sa inyo. Ang moral ng ating Sandataan Lakas ng Pilipinas ay napakataas. Madami tayong wounded, nag-volunteer magpa-discharge para sumama ulit sa labanan. Sa gitna ng bakbakan sa Barangay Santa Catalina, nasa gate ng mga tauhan ng Light Reaction Company at Scout Rangers ng Philippine Army, si Elizabeth Climaco Bannister at ang kanyang ama. September 9 pa raw sila stranded sa bahay na nasa likod lang ng KJK building na pinagkutaan ni MNLF Commander Ustads Javier Malik. Dapat na lang kami nagdasal. Sabi ko sa tatay, dasal ka tayo. Na-recover din ang ilang gamit umano ng mga MNLF sniper, gaya ng mga paraphernalia sa paggamit ng drugs na posibleng pampagising umano sa damagang pagbabantay. At mga bote ng gasolinang ginamit umanong Molotov bomb na hinihinalang pansunog sa mga bahay. When they are cornered, sinusunog po nila yung bahay sir. Para ma-obscure po sir, hindi ka naman maka-forward sir. 15 sundalo't pulis na ang nasawi sa patuloy na sagupaan. 2 sa kanila, mga opisyal, kabilang si Second Lieutenant Florencio Micael Meneses na namatay sa ospital habang ginagamot matapos tamaan sa bewang ng bala. Iuwi na sa Bulacan ang labi ni Meneses. Nabaril siya, talagang wala na siyang malay. Maghapon na yun, nung gabi na yun, walang malay siya. Tapos yung mga doktor, tinatanong siya, lumaban ka, umuungo lang siya. Talagang sabi ng mga doktor, lumalaban daw talaga. Kakulangan naman sa malinis na tubig ang problema ng mahigit 8,000 evacuee sa Barangay Taluksangay. Pero unti-unti na ring sumisibol ang mga senyales ng pagbangon. Kanina, nagtipon-tipon ng mga guro para sa Psychological First Aid Trauma Counseling ng DepEd para maihanda mga guro sa pagtuturo matapos ang kaguluhan. Habang sa maraming lugar sa lungsod, winawagayway ang watawat ng Pilipinas, pagpapakita ng nasyonalismo at pagnanais na maibalik ang kapayapaan sa gitna ng layo ng MNLF na magwagayway ng sarili nilang watawat sa lungsod. Ipinagpaliban naman ng gobyerno sa Oktubre ang pakikipag-usap kay MNLF Founding Chairman Nur Miswari. Mas irerekomenda raw ni Pangulong Aquino ang pagsasara ng 1996 Peace Agreement ng gobyerno at MNLF. Handa kami mag-usap sa Yogyakarta. Nakiusap kami sa OIC. Paano ba kayong makakatulong? Mukhang on their side, walang dumating na concrete na proposal. Pinag-aaralan din daw ng Department of Justice na isama si Miswari sa mga kakasuhan ng pamahalaan dahil sa kaguluhan. Mula sa Zamboanga City, ako si Rafi Tima, ang inyo saksi.